Salam guys! Holiday nga pala today at walang pasok si Habi dahil Chinese New Year. At wala rin siyang dialysis for today. Kaya lumakad nga kami saglit para bumili ng nasi kuning para pang umagahan namin. Bumili na rin si Habi ng gulay na Baguio beans para naman mamayang pananghalian namin. Sa bahay nga lang pala kami today at susulitin namin yung pahinga. At yung pahinga ko nga ay magluluto ng kung ano-ano. Pagkarating nga dito sa bahay ay kumain na nga rin kami kaagad kasi nga nagugutom na rin kami. And of course, before pa nga rin kami kumain dyan, ay nagdoa na nga muna kami para magpasalamat sa biyayang nasa harapan namin. Sabi pa nga ni Habi ay medyo matagal-tagal na nga rin daw kaming hindi kumakain ng nasi kuning na binalot sa dahon ng saging. Kaya nag-request nga siya na kung pwede ito na naman yung pang-umagahan namin. Mas masarap kasi itong nakabalot sa dahon ng saging, mas maaroma guys. At dahil nga may tubig kami ngayong araw, ay agad na nga rin akong naglaba pagkatapos naming kumain. At the same time ay inihahanda ko nga itong gulay na nabili ni Habi kanina. Bali gigisahin ko lang nga pala ito mamaya. Pagkatapos ay sasahugan ko na nga lang ng piniritong tokwa. Gustong gusto ko talaga itong gulay na to kapag ginigisa. Lalong lalo na rin kapag ginigisa na may itlog. Kaso medyo may kamahalan nga lang dito sa amin. Kaya sabi ko nga kay Habi kapag nakapunta kami doon sa malaking palengke sa Tawau, ay mamimili talaga ako ng maraming gulay. Dahil kapag doon kasi bumili ay siguradong bagsak presyo at sobrang sariwa pala lahat. Dahil nga kararating lang lahat galing sa farm. Pagkatapos ay ginunting ko na nga sa maliliit na piraso itong gulay. Tako ihahanda ko nga lang muna lahat ng mga sangkap. Pagkatapos ay mamaya-maya ko na nga lang lutuin pagkatapos kong masampay lahat ng mga nalabhan ko. Sobrang nakaka-stress na kasi talaga kapag palaging walang tubig. Dahil nga naiipon yung mga gawaing bahay. Inilabas ko na nga rin itong piniritong tokwa. At meron pa pala kaming natirang isang pirasong piniritong isda sa ulam namin kagabi. Kaya ihahalo ko na rin to dito sa gulay na lulutuin ko. Ginunting ko na rin nga sa maliliit na piraso itong piniritong tokwa. Pagkatapos ito namang piniritong isda ay hinimay-himay ko na. Sobrang satisfying lang talaga guys kapag yung mga ulam natin ay lutong bahay. Dahil maliban nga sa mas healthy na, ay hindi pa talaga tinipid sa sangkap. At ang pinakamaganda pa nga doon ay mas nakatipid ka pa. Kaya kapag may time lang talaga ay pinipili ko talagang magluto sa bahay kaysa bumili ng mga ulam sa labas. Isa pa nga roon ay nakakasiguro ka na malinis ang pagkaluto ng pagkain. Meron nga rin palang carrot sa ref kaya naman hahaluan ko na rin ng carrot at dalawang klaseng slice na nga rin ang ginawa ko dito para na rin mas maganda tignan. At may natira rin kalahating kamatis sa ginawa kong sausawan kagabi. Kaya naman ito na nga rin yung ihahalo ko sa panggisa. O diba guys, walang nasasayang. Pagkatapos ay nagdikdik na nga rin ako ng bawang sibuyas at saka ng sili. At pagkatapos ko ngang masampay lahat ng nalabhan ko ay nagsimula na nga rin akong magluto. Ipinirito ko nga ulit muna itong tokwa para maging crispy. Then, ginisagisa ko na muna itong mga dinikdik kong sangkap kanina. Pagkatapos ay sinunod ko na ngang ilagay itong kamatis. Hinaluan ko na nga rin itong dried shrimp na hinugasan ko na ng mabuti. Ginisagisa ko pa hanggang sa maging medyo tostado. At nang lumabas na nga ang aroma ay nilagay ko na nga rin itong gulay at carrot. At ang masarap nga dito yung niluluto na half cook lang. Yung medyong may lutong-lutong pa. Nilagyan ko na nga rin ng tubig para naman may kaunting sabaw. Then, konting mekos-mekos lang. Pagkatapos ay tinimplahan ko na nga rin dyan ng asin at pampalasa. And halo-halo pa ng kaunti. At inilagay ko na rin itong hinimay ko na piniritong isda. Sinunod ko naman agad itong piniritong tokwa. At konting kembot na nga lang at luto na nga rin ang ating ulam. Pagkahain ko nga ay tinawag ko na kaagad si Habi at nang makakain na nga rin kami. At before nga tayo kumain, wag na wag nating kalimutan na magdoa para magpasalamat sa biyayang nasa harapan natin. Dahil may ponkan pa nga kami dito sa mesa, kaya naman ito na muna yung pinapak namin ni Habi. At yung iba nga dito na dala ni Habi nung isang araw galing trabaho ay naibigay na namin sa mga kapitbahay namin. At eto nga pala yung niluto ko guys na sobrang sarap. Yung tokwa at yung gulay may pagka-crispy kaya mas lalong sumarap. Nasarapan nga rin si Habi kaya naman naparami na rin siya ng kain. At pagkatapos ko ngang magligpit at maglinis ng bahay, ay naghanap na naman ako ng lulutuin. Eto nga at naalala ko na may nabili nga pala kami ni Habi na mani nung nakaraang naggrocery kami. Kaya naman hiniwa ko na nga rin itong bawang ng maninipis. And of course, para mas masarap ang mani ay kailangang lagyan natin ng sili. At pagkatapos ko ngang naihanda lahat ng mga gagamitin kong sangkap ay nagpainit
nagpainit na rin ako kaagad ng mantika sa kawali. Then inilagay ko na itong mani pagkatapos ay hinalo-halo. Palagi kasi akong bumibili ng tigwa 1 ringgit na mani doon sa may gilid ng daan na palagi naming nadadaanan. Kaso nga ngayon ay wala na doon yung ali na nagbebenta. Masarap kasi yung binibenta niya kasi may pagkatustado effect. Kaya naman nung naggrocery nga kami ni Habi ay sabi ko ay ako na nga lang ang magluluto. Eto nga at nang malapit na ngang maluto ay inilagay ko na nga rin itong mga ni-slice kong bawang. At ilang minuto pa nga ay pinatay ko na nga rin itong apoy. Then ginamitan ko na nga rin itong strainer para maalis lahat ng mantika. Ni-strain ko na nga muna ng almost kalahating oras para maalis yung excess na mantika. Pagkatapos ay inilipat ko sa isang bowl, then tinimplahan ng kaunting asin at ajinomoto. Inilagay ko na nga rin yung mga ginunting ko na sili. Then hinalo-halo ko pa ng maayos para pumantay yung lasa. Kanina pa nga rin si Habi humihingi kaya naman nilagyan ko na nga rin para sa kanya sa maliit na mangkok. Perfect nga ang pagkaluto guys dahil nakuha ko nga yung gusto ko na may pagkatustado. Tara! Apakaganda guys, sobrang colorful. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.